Magandang araw po mga minamahal po nating mga kaibigan, mga subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review, ang mga magdirigma ng panalangin. Tayo po muna humingi ng tulong sa ating Panginoon bago po tayo magpatuloy. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong mga pagpapala, sa inyo pong bendisyon, sa lahat-lahat pong mga pinagkaloob mo sa amin na mga naging pabor para sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat. Sa araw pong ito, kami po muling magkakaroon ng pagtitaping para po sa aming Solid Rock Ministry Lesson Review. Kayo po naman patuloy na gumabay sa amin, lalo na po kay Pastor Levi Perdon. Kami po ay hihiling muli ng kapatawaran sa aming mga naging kasalanan. At amin din pong patuloy na nire-request ang patnubay po ng inyong Holy Spirit. Ipagpatawad po nawa ang aming mga kasalanan, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang atin pong talatang sa uluhin ngayon ay makikita natin sa awit 116:1. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling. Sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Naranasan mo na ba na hindi makausap ang iyong kaibigan o mahal sa buhay? Ano ang epekto nito? Hindi ba lumalamig din ang ating relasyon? Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. Pag-aaralan natin ngayon ang ilan sa mga lingkod ng Diyos kung paano ang pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos ay naging bahagi ng kanilang buhay at kung paano ito nagpalago ng kanilang pagkakilala sa Diyos at kung paano ito ay nakatulong sa iba. Ang panalangin ay napakahalaga sa kanila at tiyak na ito ay mahalaga rin sa atin ngayon. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, bakit nananalangin si Daniel at ano ang naging bunga nito? Number 2, ano ba ang tamang posisyon sa pananalangin at bakit? Number 3, ano naman ang ipinakikitang halimbawa ni Enoch? And number 4, ano ang hiningi ni Moses sa kanyang panalangin? At number 5, bakit may panahon na hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating dalangin? Balikan po natin ang question number 1, bakit nanalangin si Daniel at ano ang naging bunga nito? Sige po, ating pong titingnan muli ang banal na kasulatan. Ano nga ba ang sinasabi patungkol kay Daniel? Titingnan po natin sa Daniel 2:20 hanggang 23. Ating pong pakinggan. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya, at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya ay naghahayag ng malalim at lihim ng mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, at nagpatalastas ngayon sa akin ang ninanais namin sa iyo, sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. So, napakaliwanag po ang kinikilala ni Daniel na ang karunungan, ang kapangyarihan ay sa Diyos. At ang Diyos ang naglalagay sa kapangyarihan at nag-aalis. Nasa Kanya ang buong kapangyarihan. So, marapat talaga na siya ay ating dalanginan, siya ang ating lapitan, siya ang marapat nating konsultahin sa lahat ng mga bagay sapagkat una, nasa Kanya ang karunungan. Pangalawa, nasa Kanya ang kapangyarihan. Siya ang may hawak ng kasaysayan ng ating sanglibutan. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ito ang sinasabi rito ni Daniel. Kaya siya ay parating nananalangin sa Panginoon. Kaya masasabi at nasabi ng hari na talagang si Daniel ay may kakaibang espiritu. Sapagkat hindi siya natitinag
sa anumang mga kaganapan sa kapaligiran sapagkat alam niya na ang kapangyarihan ay nasa Diyos. At alam niya na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na kinakailangan mangyari at mangyayari. Kaya siya ay mapanatag habang ang mga scholar ni Nabucodonosor ay natataranta at hindi malaman kung ano ang kanilang sasabihin, kung ano ang kanilang gagawin. Si Daniel ay mapanatag na lumapit at nakiusap, bigyan siya ng kunting panahon sapagkat kanyang isasalaysay ang lahat ng lihim, ang panaginip at ang kahulugan nito sapagkat alam niya nasa Diyos ang karunungan. Alam ng Diyos ang lahat at alam niya ang Diyos ang makapangyarihan at alam niya na ang Diyos ang namamahala sa sanlibutan ito. Kaya kung titingnan po natin sa Kapitulo 6, talatang 10 at 11, makikita natin kung ano ang ginawa ni Daniel. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod nang makaitlo isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. So makita mo si Daniel hindi naapektuhan ng kahit na nung malaman niya na ang kautusan ay nalagdaan na ng hari at ito ay tiyak na hindi mababago sapagkat yun ang kultura ng mga Medo-Persian. Hindi maaaring baguhin ang anumang inilagda ng hari. Subalit palibhasa, alam niya na ang Diyos ang may kapangyarihan, alam niya na ang Diyos ang naglalagay at nag-aalis sa kapangyarihan, siya ay mapanatag. Kagaya ng kanyang dating ginagawa, 3 beses sa isang araw siya ay nananalangin, naninikluhod, at binubuksan niya ang bintana. Hindi siya nagtatago. Alam po ninyo, kapag tayo ay mayroong pagkaunawa at pagkaalam na ang Diyos ay ganon ka makapangyarihan at marunong at hindi nagpapabaya, magkakaroon po tayo talaga ng kapanatagan. Kaya ang wika nga si Daniel ay may kakaibang espiritu. Kailanman hindi siya natataranta, kailanman hindi siya natatakot. Bakit po? Sapagkat kilalang kilala niya ang Diyos. Bakit niya kilalang kilala? Sapagkat siya ay parating nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at siyempre pa, kilala niya ang Diyos dahilan sa kanyang mga kapahayagan sa pamamagitan ng mga propeta. At ngayon naman po sa atin pong pangalawang katanungan, ano ba ang tamang posisyon sa pananalangin at bakit? Ayan, titingnan po natin sa Daniel 6:10, ano ang sinasabi? At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na ng pangalan, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Ayan. So, si Daniel po, kapag nananalangin, usually, siya ay naninikluhod. Alam po ninyo, yung paninikluhod ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, at kahandaan na sumunod sa anumang maging kapasyahan ng Panginoon. So yun po ang kahalagan. Kinakailangan tayo'y naninikluhod na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tingnan pa po natin sa Lucas 22:41. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin. Ayan. So, dito po ang ating Panginoon, nung siya'y mananalangin, siya man po ay nanikluhod. Ano po? So, ito po ay napakahalaga na tayo ay maninikluhod sa harapan ng Panginoon bilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging mataas kaysa sa atin. Ibig sabihin, tayo ay nagpapakumbaba at handa na magpasakop, handa na sumunod. Subalit sa banal na kasulatan po, hindi naman sinasabi na lahat ng pinakikinggan ng Diyos ay yung nakaluhod lamang. Tingnan po natin sa Kapitulo 18, talatang 11 at 13 ng aklat ng Lucas. Ano ang sinasabi? Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig,
mga liko, mga mapangalo niya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, O Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. So makita po ninyo, yung paresiyo at yung maniningil ng buwis, kapwa nakatayo nung sila'y nananalangin. Datapwat ang isa ay pinakinggan, ang isa ay hindi. Bakit? Sapagkat yung isa nagmamataas, yung isa naman nagpapakababa. Kinikilala yung kanyang kababaan, yung kanyang pagiging makasalanan. Kaya dito po ay ipinakikita na hindi yung forma ang mahalaga, kundi yung substansya, yung sustansya ng ating puso. Maaari kasing nakaluhod ka, subalit nagmamataas. Maaari namang nakatayo ka, datapwat nagpapakumbaba. So ang tinitingnan dito ay yung pagiging mapagpakumbaba. Subalit malaki po ang tulong at malaki rin nagagawa nung tayo ay nakaluhod kung tayo ay nananalangin. Wala pong duda ron, walang question doon. Talagang napakahalaga at napakaganda noon. Datapwat hindi ibig sabihin na kapag ka ikaw ay hindi nanikluhod, hindi ka pakikinggan. Tandaan po natin, yung si Hana, nung siya ay nananalangin, siya ay nakatayo. Hindi po ba? Yun ang sinasabi. Si Hezekiah, nung siya ay magkasakit, siya ay nakahiga, tumagilid, humarap sa dingding, at nanalangin, pinakinggan ng Diyos. So, bagamat napakahalaga po yung forma na tayo ay parating nakaluhod, hindi naman ibig sabihin na hindi ka pakikinggan kung hindi ka nakaluhod. Tandaan po natin, sinasabi ng Pablo, manalangin kayong walang pati. So kung tayo ay nananalangin at parati tayo nakaluhod, maghapon tayong nakaluhod. Pero ang sabi niya ni Pablo, kinakailangan kilalanin natin na kung wala siya, wala tayong magagawang anuman. Kaya kinakailangan patuloy na tayo nakatalaga, patuloy na tayo nagpapakumbaba, at patuloy na hinihingi natin ang pamatnubay, pangunguna ng Diyos sapagkat nasa Kanyang karunungan, nasa Kanyang kapangyarihan, nasa Kanya ang karapatang mag-alis at maglagay sa anumang posisyon ayon sa Kanyang minamagaling. Okay po, ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, ano naman ang ipinakikitang halimbawa ni Enoch? Ayan, tingnan po natin sa Genesis 5:22 hanggang 26, ano sinasabi? At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw na Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ang Diyos at di siya nasumpungan. Sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak si Lamech. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamech ng 782 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So, maliwanag po sinasabi, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Alam po ninyo, kapag ikaw ay naglalakad na may kasama ka, hindi maaari na hindi kayo nag-uusap. Hindi maaari na wala kayong pag-uusap. Talagang andyan yung pag-uusap. Kaya yung pananalangin po, ang sabi ni Ellen G. White, ay pakikipag-usap sa Diyos kagaya sa isang kaibigan. At ito yung ginawa ni Enoch. Siya ay lumalakad na kasama ng Diyos. Kaibigan niya ang Diyos. Sila ay malimit na nag-uusap. Inaalam niya ang nais ng Diyos at patuloy na ito ay kanyang ginagawa sapagkat siya ay naniniwala na napakabuti ng buhay kapag kasama mo ang Diyos. At sinabi ni Kristo, kung mananatili sa inyo itong aking mga kautusan, mananatili rin naman kayo sa aking pag-ibig. So ito po ay talagang hindi lang basta nananalangin, hindi lang nakikipag-usap, talagang kanyang ginagawa lahat ng mga makita niya na ibig ng Diyos. Kaya't ngayon naman po sa ating pong pang-apat na katanungan,
Ano ang hinihingi ni Moses sa kanyang panalangin? Ayan, kapag tinignan po natin dyan sa Genesis 33, 15 hanggang 23, makikita po naman natin yung mga punto ng pananalangin ni Moses. Tingnan po natin. At sinabi ni Esau, pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko. At kanyang sinabi, ano pang dahil dito? At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalahad na kasama namin? Upang kami maging bukod, ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. At sinabi ng Panginoon kay Moses, akin din gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin at ikaw ay aking nakilala sa pangalan. At sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kanyang sinabi, aking papapangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo. At aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong yan. At mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang iyong likod, datapat ang aking mukha ay hindi makikita. So, narito, ang hinihiling ni Moses ay ang pakikisama ng Diyos. Sapagkat wika niya, kung hindi ka namin kasama, hindi kami lalakad, hindi ako lalakad. So, napakaliwanag po yung pakikisama at pangalawa, pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat alam natin na sa puntong ito ay nagkasala ang mga Israelita at ayaw na sanang sumama ng Panginoon sa kanila. So, idinadalangin ni Moses na sila'y patawarin. Ano po? At higit sa lahat, yung ipakita ng Diyos ang kanyang mukha. Ibig sabihin, nais ng Moses na higit na makilala ang ating Panginoong Diyos. So ito yung kanyang idinadalangin. At yun po ang mahalagang idalangin natin na sa bawat pag-aaral natin. So napakalaga po ito na sisikapin natin na makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At yan po ang napakalaga kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Idalangin natin na makita natin sa bawat utos, sa bawat tagbilin, makita natin yung tunay na karakter na inilalarawan dito tungkol sa Diyos. Ano po? Napakahalaga yan. Tingnan po natin sa Mateo 5:44, ano ang sinasabi? Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. So, napakahalaga po na atin ding idinadalangin yung mga nakikipag-away sa atin, yung mga umuusig sa atin, yung mga nagsasalita ng hindi magaganda tungkol sa atin, marapat na atin po silang ipanalangin. Ano po? Mayroong mga tao na akala natin ay napakasama, sa totoo lang, ang tayong lahat ng mga tao ay masama. Datapot kung ang banal na Espiritu ang gumagawa, tayo ay makagagawa ng maayos. Kaya idalangin po natin yung mga gumagawa ng hindi mabuti sa atin sapagkat tatandaan, wala po sa atin ang kapangyarihan upang sila'y baguhin. Ni sila mismo, wala silang kapangyarihan upang baguhin ang kanilang sarili. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagbabago sa isang tao. Kaya napakalaga po na idadalangin natin pati yung mga nagkakasala laban sa atin. Tingnan po natin sa Colossus 3:13. Ano siya sabi? Mangagtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawain.
So kasama po ng pagpapakumbaba ay yung pagpapatawad. Alam po ninyo, napakahirap magpatawad kapag wala tayo ng kapakumbabaan. So, kagaya po nung pinag-aralan natin kanina lang, hindi mahalaga na tayo ay nakaluhod palagi. Maaaring tayo nakatayo o kayo nakaupo, nakahiga. Basta ang mahalaga tayo nagpapakumbaba, nagpapasakop, at kumikilala na mahal ng Diyos ang lahat ng tao, maging yung mga makasalanan. Na ano pat sila'y ating idadalangin upang sila ay maligtas. At alam po ninyo, ang pinakamasarap pakinggan ng Panginoon ay yung ikay nananalangin para sa kaligtasan ng makasalanan. Wala nang ibang sasaya pa sapagkat sa Panginoon, ang pagkahikayat ng isang makasalanan, ito ang pinakamasaya para sa Kanya. Okay, at ngayon naman po sa ating last question, number 5. Bakit may panahon na hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating dalangin? Ayan po, tingnan po natin sa Deuteronomio 3:23 hanggang 29, ano ang sinasabi. At ako'y dumalangin sa Panginoon ng panahong iyon na sinasabi, O Panginoong Diyos, iyong minulang ipinakilala sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong kamay na makapangyarihan. Ano ang Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng ayon sa iyong mga gawa at ayon sa iyong mga makapangyarihang kilos? Paraanin mo nga ako, sinasamo ko sa iyo at aking makita ang mabuting lupain na nasa dako roon ng Jordan, yaong mainam na bundok at ng Libano. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa inyo. At hindi ako dininig. At sinabi sa akin ng Panginoon, siya na, huwag ka nang magsalita pa sa akin ng tungkol sa mga bagay na ito. Sumampa ka sa taluktok ng pisga, ilingap mo ang iyong mga mata sa dakong kalumuran, at sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silangan, at masdan mo ang iyong mga mata sapagkat hindi ka katatawid sa hordang ito. Subalit, pagbilinan mo si Josue at palakasin mo ang kanyang loob. At palakasin mo siya sapagkat siya'y daraan sa harap ng bayang ito at kanyang ipamamana sa kanila ang lupain na iyong makikita. Sa gayoy tumahan tayo sa libis na nasa tapat ng Beth Peor. Ayan, kung inyo pong titingnan, para bagang bakit kaya hindi sinagot ng Panginoon ang kahilingan ni Moses? Subalit kung ating pong patuloy na pag-aaralan ang banal na kasulatan, makikita natin na ang ibinigay ng Diyos kay Moses is the best answer. Alam po ninyo, kapag minsan, no is the best answer. Hinihingi ni Moses na siya ay makatawid sa ilog ng Jordan, na siya ay makatungtungan lang dun sa Kanaan at yun ay sapat na, pwede na siyang mamatay. Datapwat ang nasa isipan ng Diyos, sapat na ang paghihirap mo ni Moses, kinakailangan na siyang magpahinga, kinakailangan na siyang madala sa kalangitan. Kaya kung inyo pong titingnan, pagdating doon sa aklat ni Judas, sabi si Satanas ay nakikipag-agawan tungkol sa katawan ni Moses, subalit sinabi ng Panginoon, sawayin ka, Satanas. Bakit? Sapagkat si Moses sa halip na ilibing ng Panginoon ay dinala sa langit. Nasa 3 taon na hinahanap siya ng mga Israelita saan inilibing ng Panginoon. Datapwat hindi nila nasumpungan sapagkat hindi naman pala inilibing kundi dinala ng Panginoon sa kalangitan. Paano po natin malalaman? Nang si Jesucristo ay malapit ng dakipin, nang siya ay mananalangin doon sa bundok ng Transfiguration, napakita si Moses kasama ni Elias nakipag-usap sa ating Panginoon. Bumaba mula sa langit. Yung pala ang panukala ng Diyos. Ang panukala ni Moses, makapasok sa lupang Kanaan. Ang ibig ng Diyos, makapasok siya sa makalangit na Kanaan. So, huwag po tayong mahihimagod na manalangin. Maaaring sa dalangin natin tayo tilaman din hindi pinapakinggan, subalit pakatatandaan natin kapag ang Diyos ay sumagot, parating the best answer. And sometimes, it is no, which is the best answer para sa atin.
magtiwala lang po tayo. Manatili tayong nananalangin, manatili tayong nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon nangangako, kailanman hindi niya tayo pababayaan, kailanman hindi niya tayo pagkukulangin. At kung may pagkakataon na tila man din hindi na pinapakinggan ang ating dalangin, yun ang panahon na napakaganda ng sagot ng Panginoon sa ating dalangin, hindi lang natin nakikilala. Kagaya ng panalangin ng Panginoon, sabi niya, Ama, kung maaari, huwag ko nang inumin ang kupang ito. Subalit ang wika niya, subalit huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo. Alam po ninyo, that is the best answer. Hindi pinayagan ng Panginoon na maiwasan yung kupa, yun ay kinakailangan niyang inumin sapagkat yun ang paraan, tanging paraan upang ikaw at ako ay maligtas. At dito po natatapos ang pagtalakay ng ating topic sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang summary nito ng ating mga pinag-aralan. Number 1, ang Diyos makapangyarihan, umuugit ng ating kasaysayan, nagmamahal, at handang magbigay ng kapangyarihan at tagumpay. Number 2, ang paninikluhod ay nagpapakita ng pagpapasakop, pagpapakumbaba. Subalit hindi ibig sabihin ay ito lamang ang tamang posisyon ng pananalangin. Number 3, nalulugod ang Diyos kung tayo ay laging nakikipag-usap sa Kanya tulad ni Enoch. Number 4, ang pakikisama ng Diyos, pagpapatawad ang makikita natin ng Kanyang kaluwalhatian, ang marapat nating idalangin lagi. And number 5, kung tayo ay hindi tinutugon, dapat malaman mo na siya'y may higit na panukala kaysa sa ating hinihingi. So mga minamahal, sana po ay muli kami nakatulong sa ating maikling pag-aaral na ito. Ang pagpapala sana ng Panginoon ay ating kamtang sama-sama. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kayo po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na makabubuti sa bawat isa sa amin. Tulungan lang po naman kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pagtitiwala, magkaroon ng kapanatagan sa iyong dakilang pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa sa amin, at patuloy na kami makapaglingkod sa iyo at maging halimbawa sa aming kapaligiran. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at ang iyong mayamang pagpapala nawa ipagkaloob sa bawat isa sa amin, sampu ng aming pamilya. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay sumating lahat. Hanggang sa susunod po linggo, magsama-sama tayo muli. God bless po.